Hi everyone, our lesson for today is about grade 4 math, quarter 2, module 4, lesson 2. Visualizing subtraction of a fraction from the whole numbers. Ang nakaraang lesson natin is pinag-aralan natin kung paano mag-visualize ng addition at subtraction ng similar at dissimilar fractions. Ngayon naman, i-visualize natin ang subtraction of fraction from whole numbers. Okay, meron tayong example dito. I have 3 whole pizza. I'll divide it into 8 slices. Then, the 6 slices of pizza will be given to someone. How many slices of pizza were left? Intindihin muna natin yung problem. Okay, meron akong 3 whole na pizza. Dinivide ko siya ng 8 slices. Pagkatapos, ang 6 na slice na pizza is binigay ko sa someone. How many slices of pizza kaya ang naiwan? Okay, so i-visualize natin siya. Ito yung 3 pizza na binili ko. So, ang isang pizza is hahatiin natin sa 8 equal parts. Okay, so itong 3 pizza is hahatiin natin siya sa 8 equal parts. Okay, so hatiin lang natin ang ating 3 pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ipagpalagay mo lang na equal parts yan siya. So, equal ang pagkahati. Ayan. So, nahati na natin ang 3 pizza into 8 slices. So, ngayon, ang 6 slices ng pizza is ibibigay ko sa isang tao. Okay, so ito na yung 3 pizza ko na hinati-hati natin sa 8 slices. So, ang ating isang whole pizza, kapag ginawa natin siyang fraction, magiging 8/8 siya. Bakit 8/8? Kasi 8 divided by 8 is equal to 1. So, ang isang pizza natin, hinati natin sa 8. Tatandaan natin na kapag gagawin natin fraction ang isang whole number, ang ilalagay nating numerator is pareho sa kanyang denominator. Para kapag i-divide mo sila, ang iyong sagot is 1. So, magiging 1 lang siya. And then, ito naman is 8/8 or 1 whole. Kasi 8 divided by 8 is equal to 1. And then, another 8/8 kasi 3 pizza yung binili natin at hinati natin siya sa 8 equal parts. So, ngayon, ang isang pizza is binigay ko yung 6 na slices sa isang tao. So, ang gagawin natin, itong ating isang pizza, tatanggalin natin ang 6 na slices kasi binigay natin siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so tatanggalin lang natin ang ating 6 slices para makita natin kung ilan yung naiwan. Okay, so gugupitin lang natin itong 6 slices natin. Ayan. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kulang pa ng isa, so gugupitin natin ang isa. Kasi 6 slices yung binigay natin. Ayan. So, ang kinuha natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na slices. So, tatanggalin natin itong 6. Ito yung naiwan. So, ang naiwan natin sa isang whole is ilan? 2 slices na lang. So, isubtract natin ang ating kinuha. Ang kinuha natin is 6 slices over 8. So, ang sagot natin, ilan yung sagot natin? Meron tayong 2 whole na pizza. So, ibig sabihin, meron tayong 2 dito. And, ilan yung naiwan? 1, 2. So, 2/8. So, ang naiwan sa ating pizza is 2 and 2/8. Ito na ba yung final answer natin? Hindi pa. Kasi si 2/8 is pwede pa natin siyang i-reduce into lowest term. Okay, so sa nagdaang lesson natin, pinag-aralan natin kung paano ba tayo mag-reduce ng fraction into lowest term. Sa pag-reduce into lowest term, hahanapin natin ang kanilang GCF or greatest common factor. Hahanapin natin ang GCF ni 2 at ni 8. Okay, so 2/8. Sa paghahanap ng kanilang GCF is maghahanap ka ng number na i-multiply mo na mag-result sa kanila. So, ano yung i-multiply natin na mag-result sa 2? 1 times 2. Meron pa ba tayong ibang number na i-multiply na mag-result sa 2? Wala na. 1 times 2 lang. Si 8 naman, ano yung number na i-multiply natin na mag-result sa 8? 1 times 8. Ano pa? Sa 2, meron ba? Meron. 2 times 4 equals 8. So, ang factor niya is 2 times 4. Sa 3, meron ba?
Wala. So, ibig sabihin, hahanapin na natin ang kanilang GCF or greatest common factor. Titingnan natin kung saan sila nagkapareho. Nagkapareho sila sa 1 at nagkapareho sila sa 2. So, ngayon, ano yung kanilang greatest common factor or ang pinakamalaking common factor ni 2 at ni 8? Si 2. So, ibig sabihin, si 2 and 2 8, si 2 8 is i-divide natin sa 2. So, i-divide natin sila pareho ni 8. So, divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 is equal to 1 over 8 divided by 2 is equal to 4. So, ibig sabihin pala, ang ating pizza na naiwan is 2 and 1/4. So, there are 2 and 1/4 of pizzas left after I gave 6 slices to someone. Ito na yung sagot natin. Isulat natin sa number sentence ang ating problem. Meron tayong 3 pizza, tapos titingnan natin kung tama ba yung pag-visualize natin. Meron tayong 3 pizza, tapos binigay natin yung 6 slices out of 8. So, kapag isolve natin siya, ang 3 natin is a whole number. So, paano natin siya isubtract ang ating fraction sa whole number? Itong ating whole number is gagawin natin siyang mag-subtract tayo ng 1 para makasubtract ang 6/8 natin or ang ating fraction. So, si 2 na lang yung maiiwan at ang 3 natin, ang kanyang 1 is magiging 8/8 para makasubtract ang ating fraction na 6/8. Kasi 2 plus 8/8 is 3 minus 6/8 equals n. Okay, so 2 plus 8/8 minus 6/8, alam natin na kapag magkapareho ang denominator is pwede tayong mag-subtract. So, 8, kopyahin natin ang denominator. 8 minus 6 is equal to 2 equals n. Okay, so, i-divide natin si 2 at si 8 sa kanilang GCF or greatest common factor which is 2. So, 2 8 divided by 2 equals n. Okay, so dito tayo. So, 2 plus 2 divided by 2 is equal to 1 over 8 divided by 2 is equal to 4. So, ang sagot natin is 2 and 1/4. So, same lang sila sa sagot sa ating pag-visualize. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Another example tayo. Kathy bought 1 whole pizza. She sliced it into 6 equal parts. She ate 1/6 of it and shared the rest with her friends. What part of the pizza were shared with her friends? Okay, so si Cathy bumili siya ng whole pizza. So, ang whole pizza ni Cathy is a rectangle. So, hindi siya circle. Tapos, in-slice niya ito ng 6 na equal parts at kinain niya ang 1/6. The rest, binigay niya sa kanyang mga kaibigan. So, anong part ng pizza ang binigay niya sa kanyang mga kaibigan? Okay, so, kung ito yung pizza natin, hinati ni Cathy ng 6 equal parts. Okay. Hahatiin lang natin siya ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ito yung whole pizza ni Cathy. 6/6. Kasi 6 divided by 6 is equal to 1. So, ang kinain niya is, isubtract natin ang kinain ni Cathy na 1/6. Okay. So, ang kinain ni Cathy is tatanggalin natin. Ito yung kinain ni Cathy. Ngayon, ilan na lang yung naiwan? So, i-count natin kung ilan na lang ang naiwan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 slices na lang yung naiwan over 6. So, ibig sabihin, ang binigay ni Cathy sa kanyang mga kaibigan is 5/6 of pizza. O, ganito lang kadali mag-visualize ng subtraction of fraction from whole numbers. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!